Sa ibang balita, naging mainit muli ang sagutan ng mga senador sa Senado kaugnay sa nagpapatuloy na investigasyon ng flood control projects ng Senate Blue Ribbon Committee. Ang buong detalye sa report ni Daniel Manalastas, una sa balita. Mistulang may part 2 ang patutsadahan ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson at Senadora Amy Marcos. Tungkol pa rin ito sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa umano'y flood control scandal. Sumagot si Lacson sa inilabas na minority report kaugnay ng nasabing investigasyon. Tinawag niya itong pambabastos. Anya, paano raw niya bilang chairman ng komite tatratuhin ng may respeto ang isang dokumentong anilay sumisimbolo ng kawalan ng respeto sa Blue Ribbon Committee at sa kabuuan ng Senado na sila rin ay mga miyembro. Hinimok ni Lacson ang kanyang mga kapwa-senador na i-review ang Senate rules. Hindi naman nagpatalo si Senadora Amy Marcos. Sa inilabas niyang pahayag, sinabi niya na ang pinatutunguhan ng minority report ay ang taong bayan. Ayaw din niyang patulan ang usaping respeto at kung may pinakamalaking bastusan nila, ito ay ang pampabastos daw sa talino at pangunawa ng mga Pilipino. Ang ilan sa kasamahan ni Lacson sa majority bloc umaangkla naman sa kanya. Nung nasa minority kami ni dating minority leader Coco Pimentel, nakapag-submit din kami ng isang minority report noon, 'di ba, dun sa sugar smuggling fiasco. At ginawa po namin 'yon pagkatapos ilabas yung committee report ng Blue Ribbon noon at nabasa namin. Hindi naman nakapagpigil si Senator Risa Hontiveros na birahin si Curly Discaya matapos ang pahayag nito tungkol sa pagsasauli ng pera. Hello, sasabihin niya na ninakawan sila. Parang, parang hinold up tayo. Tapos kailangan pa natin mag-sorry sa hold-upper. At tigilin na yung mga, yun na nga, hold-upper pretending to be the victim. Patuloy namang umiinit ang palitan ng pahayag kaugnay na investigasyon sa flood control scandal. Nauna sa balitang totoo at laging bago, Daniel Manalastas ng IBC News para sa Alauna sa Balita ng Congress TV.